Mga bata, handa na ba kayong makinig sa kwentong aking babasahin? Ang kwentong aking babasahin ay pinamagatang Kusot, Banlaw, Sampay. Ito ay isinulat ni Ginang Annalen F. Bautista at iginuhit ni Madonna Marie D. Danseco. Maaga akong gumising. Excited na kasi ako sa araw na ito. Sa wakas, magagawa ko na ang gawaing matagal ko nang gustong gawin. Papa, handa na po ako sa gagawin natin ngayon. Masayang sabi ko sa aking ama. Sige, Nadja, mag-almusal ka muna habang pinapakain ko ang iyong mama sa kwarto. Sagot ni Papa. Bagong panganak si Mama sa bunso kong kapatid na lalaki, kaya hindi muna siya nakakakilos at nakagagawa ng mga gawaing bahay. Tamang-tama, Sabado ngayon. Tutulungan ko si Papa sa paglalaban ng aming maruruming damit. Ito ang unang beses na tutulong ako sa paglalaba. Kapag naglalaba kasi si Mama, hindi niya ako pinapatulong. Hindi ko pa raw kaya. At saka kaya na daw niya yun. Siya na lang ang gagawa. Kaya pinanunood ko na lang siya. Naidya anak, pakihanda mo ang mga gagamitin natin sa paglalaba. At maya-maya lang, pupunta na tayo sa likod bahay at doon tayo maglalaba. Kinuha ko sa lalagyan ang batya, sabon at pangkuskus. Si Papa na ang nagdala ng mga ito papunta sa likod bahay. Sige anak, ihiwalay mo na ang mga puting damit sa dikolor, ang sabi ni Papa. Papa, bakit kailangan pong ihiwalay ang mga puti sa may kulay? Tanong ko. Maaari kasing mahawahan ng kulay ang mga puti, kaya dapat nilalaban ito ng nakahiwalay. Paliwanag ni Papa. Ganun po pala yon. Kaya pala, kapag naglalaba si Mama, inuuna niya ang mga puti. Nilagyan na namin ng tubig ang batya at una naming sinabon ang mga puti. Kusutin mong mabuti para matanggal ang mga dumi. Gamitin mo ang pangkuskus kapag nahihirapan ka. Paalala ni Papa. Isinunod naming sabunin ang mga may kulay. Masakit na ang mga kamay ko. Pero, hindi pa rin namin natatapos ang pagsasabon. Nangangalay na rin ang mga binti at balakang ko sa pagkakaupo. Pagod ka na ba, anak? Magpahinga ka na muna. Ako na ang magbabanlaw nito. Puno ng pag-aalalang tanong ni Papa. Hindi po, Papa. Tutulungan po kita hanggang matapos. Giit ko. Ipinagpatuloy namin ang pagbabanlaw hanggang sa matapos kami. Buti na lang mataas pang sikat ng araw. Tamang-tama. Mabilis matutuyo ang aming mga sinampay. Sa wakas, natapos na rin ang aming tambak na labahin. Masaya kong pinagmasdan ang aming mga nilabhan na mistulang mga banderetas na sumasayaw sa ihip ng hangin. Kaya pala lagi akong pinaaalalahanan ni Mama na mag-ingat sa paglalaro o wag basta uupo kung saan-saan. Mahirap palang maglaba ng maruruming damit. Ngayon, mas mag-iingat na ako. O anak, dahil sa ginawa mong pagtulong, magluluto ako ng masarap na ulam. Tara na sa loob, yaya ni Papa. Masaya na kaming pumasok sa loob ng bahay.